Sa pag-uumpisa pa lamang ng Administrasyong Aquino, tumunog na ang wangwang bilang babala sa haharaping krisis sa enerhiya ng bansa. Sa katunayan, sa panahong iyon ay aandap-andap na ang supply ng kuryente sa Kamindanawan. Batid ni Pangulong Aquino ang problema. Agad na inaksyonan ng kanyang pamahalaan ang problemang yan na ibinalita pa niya sa ikalawang State of the Nation Address noong taong 2011. Subalit nakapagtatakang ngayoy tumaas na nga ang singil, humihingi pa ng dagdag na kapangyarihan sa Kongreso ang Pangulo upang masolusyonan ang problema sa kuryenteng bumibilang na ng mahigit 3 taon. Nakuryente ba ang presidente sa kanyang naging pahayag noon kung kaya't literal na madilim na kinabukasan pa rin ang naghihintay sa atin? Inaasahang sa susunod na buwan ay ipagkakaloob na ng mga mambabatas ang hiling ni Aquino. Ano-ano ba ang saklaw ng naturang emergency power na ito? May sapat pa bang panahon para maisakatuparan ang layunin nito bago lumiban sa pwesto ang Pangulo? Marami pang mga tanong na kinakailangan ng kasagutan tungkol sa krisis sa kuryenteng ating nararanasan. Magagawan kaya ng paraan ng emergency power na yan na masigurong sa pagsapit ng paglubog ng araw, mayroon pa rin tayong matatanaw. Kasama na po natin ang ating mga panahin ngayong gabi. Tutulungan nila tayong gawing mas hitikang impormasyon na ating masasaksihan dito sa ating talakayan. Tito Jo? We have in our studio this evening a lady first, of George, before gentleman, isang graduate of the University of the Philippines, dating executive director and head of research of the Ibon Foundation, presently its executive editor, walang iba kundi si Madam Rosario Belia Guzman. Good evening, ma'am. Good evening po. And welcome to Political Watch. Kasama niya ay isang 3-term congressman who used to represent the 3rd District of Bukidnon Province, an advocate of clean energy. He worked for the passage of the Renewable Energy Act of 2008 and of course the Biofuels Act of 2006, earning for him the moniker Mr. Clean Energy. Dating Majority Floor Leader of the Senate, walang iba kundi si former Senator Juan Miguel Migs Zubiri. Maraming salamat Tito Joe and Tony George. Ma'am, magandang gabi po. Good evening. And welcome to Political Watch. Salamat po. Tito Jo, ako na muna magtatanong kay ma'am. Sa Ibon Foundation po, ma'am, how do you define o ano yung mga parameters natin para sabihin na mayroong tinatawag na energy crisis? Pagka ba nawala ng kuryente, isang beses, energy crisis na kaagad? Well, usually, minimeasure yan ng shortages. Ibig sabihin, yung ating installed capacity at yung nakikitang magiging konsumo ay magkakaroon ng deficit. So, yung ganung sitwasyon ay tinatawag ng ating pamahalaan na shortage or crisis. Pero sa Ibon kasi yung crisis, it's parang mas mahabaan, nakawalan ng assured supply or assured capacity yung ating mga planta para magbigay ng enerhiya. So are we in a power crisis? Matagal na na nasa power crisis tayo kasi hindi assured yung supply. And I think ang pag-uugat nun kung bakit hindi assured ay dahil wala sa kamay ng pamahalaan yung buong proseso ng pagbibigay ng enerhiya. Other than that, kulang tayo sa reserves. Yun We yung witnessed sinasabi that, sa di ba, atin nang ngayon. nagkaroon ng maintenance work on several of the plants, yung Malampaya muna, and then sinabayan naman, and then lumalabas nga na parang sadya. Yung karamihan kasi sa atin, hydropower. At sinasabi nila sa water level, kung tagtuyot, ay talagang kukulangin. Pero ang mas malalim kasing tanong, yung hydropower plants mismo ay kontrolado ba ng pamahalaan? At saka marami pang ibang sources of energy na hindi natin natatap at nakarely talaga tayo doon sa kung ano yung gagawin ng pribadong sector. And therefore, right now, ulitin ko lang ulit, yung sinabi mo, there is no question that right now, meron na tayong energy crisis. May So far as running we are tayong energy crisis para sa pag-aaral nga ng Ibon. Ever since nagkaroon tayo ng isang law that's supposed to be ay nagbibigay ng kompetisyon daw para ibigay sa atin sa murang halaga ang kuryente, which is the EPIRA. Mula noon, in and out yung ating shortages. At napupunuan lang yon kapag sinasabing mag-acquire pa tayo ng capacity. Ayun. Sir, sinasabi nila na ang nagsimula ang energy crisis sa Mindanao
base sa pakikisalamuha mo sa mga negosyante, sa mga ordinaryong tao sa Mindanao. Sadyabang hanggang ngayon may energy crisis sa Mindanao. At the same time, nagkaroon po kasi before ng summit doon upang matugunan nga yung problema. Wala pa itong crisis sa Luzon doon pa muna sa Mindanao. After ba nung summit na yun, sa iyong palagay, ay nagkaroon ng solusyon naman o naibsan din kahit paano yung problema sa enerhiya? Alam mo, talagang pag pinag-uusapan natin taon-taon yung energy crisis na sa amin palagi sa Mindanao. Sa Yun, Mindanao. Basta pag-abot po ng February, brownout na po kami. 2 hours, 1 hour. Pagdating po ng March, 5 oras. Pagdating ng April, talagang wala na. Halos 7-hour brownout. Sinahati na po nila ng 3.5 or 4 hours sa umaga, 4 hours sa hapon, sa gabi. Ang problema kasi, wala po tayong mga bago mga power plants na itinatayo sa Mindanao. But in fairness kay Secretary Petilla, marami na po mag-o-online itong 2018 at 2019. Meron po sa Cagayan de Oro, sa Fibidec area, meron po sa Gensan, Alson yata yung sa Gensan, sa Davao, mag-o-online din po ng I think 300 megawatts. Ito yung mga lahat ay coal-fire power plants, malalaking coal-fire power plants. So, by 2019, siguro mawawala na po yung aming deficit. Pero kung itong tatlong planta lang po babasihan natin, ay pagdating po ng 2025, sa tingin namin po ay kukulang ulit muli dahil alam mo, developing area po ang Mindanao at lalong lumalakas po ang ekonomiya ng Mindanao. As a matter of fact, pag naipasa pa itong Bangsamoro law na ito, na batas at magiging payapa at medyo maganda po ang peace and order sa Mindanao, mas lalong marami pong darating na The demand would further will further increase. Actually, unique po ang situation natin, Tito Joy. Alam ko po, kayo po ay kababayan ko din po ang Ilonggo kasi taga Mindanao po ako pero ang tatay ko po ay dating taga Negros. Ang problema po sa ating bansa, and I'm sure Ma'am Rosario will agree with me, unique po ang situation natin na may 3 island groups po tayo. So yung malalaking planta po sa malapit sa Metro Manila, itong mga Team Energy, yung malalaking coal-fire plant na 1,000 megawatts dito sa Luzon, hindi po nakakaabot yung kuryente nila sa amin sa Visayas at Mindanao. Kaya kailangan po magkaroon po ng generating capacity din po ang Visayas at Mindanao. Ng sarili niya. Ng sarili nila. Kasi independent po siya, hindi po tayo interconnected Kaya nagkakaroon po ng problema kung saan, minsan, wala pong kuryente sa Mindanao at nagiging kulang na rin po yung sa Visayas. As a matter of fact, nung last few months, 2 months ago, nagkakaroon ng deficit ng 5 megawatts, 10 megawatts yung total demand sa Visayas. So nagkaka-brownout po sa iba't ibang lugar sa Visayas. So ang kailangan po talaga natin ay katulad na sinabi ni Ma'am Rosario is madagdagan ang ating generating capacity. Pero sir, bago ko pumunta kay Ma'am muli sa isa pang tanong, but hindi kaya ito isang indikasyon din, hindi naman dahil sa nagkulang ang pamahalaan, pero hindi kaya naman ito ay tama rin sabihin na indikasyon ng lumalagong ekonomiya? Opo, at lumalaki po ang ating populasyon. Maybe 1980s, siguro masabi po natin 80 million lang po tayo. Na yun ay 100 million na po. So, Double. almost, or at least 20 to 25% po yung increase ng ating population. So, of course, the bigger the population, mas malaki po ang kailangan po natin ng kuryente at generating capacity. Senator, sinabi mo kanina may mga planta that would go online in 2018, which is 4 years from now, and 2019, which is 5 years from now. And therefore, between now and those 2 years, patuloy ang magiging sakripisyo ng mga taga Mindanao. I mean, are the people of Mindanao willing to wait for that long? Alam mo, nung kampanya nga noong 2013, sa General Santos, umabot po ng 8-hour brownouts Kung Bisaya po kayo, maintindihan po yung sinasabi nila sa General Santos daw, hindi na General Santos, General Antos. Mag-Antos, yung Antos kasi yung tiis. Tiis. So, ang problema namin, Tito Joe, sa totoo lang, by February, we anticipate again brownouts. Ayun. Talagang dahil sa kakulangan. And right now, ang pinag-uusapan, Luzon lang. Yung magiging kakulangan ng Luzon by next year. Pero Tito Joe, explain ko lang bakit. Kasi tama, katulad na sinabi kanina ni Ma'am Rosario, Mindanao is highly dependent on hydropower. So, pag ito po yung Pulangi 4, doon sa amin sa Bukidnon po yun, at yung Agus sa Lanao Norte and Lanao Sur, sa Marawi, sa Lake Lanao.
Alam niyo po, pag mahina po yung ulan, nagkakaroon po ng heavy siltation, nawawala po yung tubig dyan, at humihina po yung generating capacity. Yung sa amin, pwede ko lang pag-usapan, yung sa amin sa Bukidnon, yung Pulangi 4, pag wala pong ulan ng mga isang linggo, Bagsak. wala na, bagsak. Kalahati po ang capacity niya. From 200 megawatts, ang napoproduce lang po niya ay 100 megawatts. Pag mga isang buwan na pong walang ulan, yung 200 megawatt na capacity ng kanyang ng turbines ay umaabot na lang po ng 40 to 60 megawatts. Ayun. Ganong kasama. Ma'am, okay. So may crisis na. Inaamin na natin may crisis na. At practically, yun namang DOE, finally, umamin na rin na meron talagang crisis na. Dati-rati kasi hindi tinatanggap po eh. Pero yung bang present na kapangyarihan ng DOE, yung mga kakayanan niya ay hindi sapat kung kaya't kakailanganin talaga ng isang emergency power na maibigay sa ating Pangulo? Yun nga po yung ginawa sa atin ng EPIRA law, no? Inalis niya yung regulatory at saka yung tinasabi niyong kapangyarihan or yung mismong pagdedesisyon from the government side at ipinasa niya yon doon sa mga independent power producers. So ang esensya kasi ng EPIRA is privatization eh. And I don't think the Aquino government is drawing away from that framework. In fact, nabanggit na rin ng senator yung Agus at saka Pulangi. Siguro 2 years ago pa ay sinasabi ng i-privatize yan or ibigay sa kontrol ng pribadong sektor kasi ang Mindanao kasi 69% pang government regulated eh. At ito yung itinutulak nila noon. So doon sa powers ng DOE, very much curtailed na yan. Kumbaga na-clip na yung mga powers niyan. At in fact, even yung hinihingi ng ating presidente na so-called emergency powers ay nasa Section 71 ng EPIRA na sinasabi niya, the president can present data para ma-authorize siya to contract additional capacity. It's not emergency powers. It's a push button doon sa crisis situation that the law created. So, nandiyan na talaga yan. Built-in yan eh. So hindi Ibig sabihin, ma'am, tamang tawagin na emergency Hindi power. po. Push Actually, on. Push button. Push Oo, button. at built-in siya Built-in na joint resolution from Congress at nagsasabing, sige, you contract capacity. The problem is, hindi siya power para i-regulate ang isang public utility. But it's a power to assure na maibebenta itong mga ito, there will be additional capacity or the private sector will help generate additional Ma'am capacity. Rosario, tama po ba sabihin na in effect, based on what you just said, na nagkamali ang ating pamahalaan noon in coming up with the IPIRA? Tama po ba sabihin yan Sa na amin- practically ika nga ibinigay na natin sa private sector yung pag-generate ng power? Yung sa amin po, sa bahagi ng ibon, sa aming pag-aaral, yung EPIRA talaga one of the, kumbaga, scandalous, privatization law. 2001 yan, ang pinagmulan yan, actually kung itetrace pa natin, ay kasaysayan ng so-called emergency powers or crisis situations in the energy 1990s. sector. 1993, hiningi yan ng Ramos administration, give me emergency powers, and what happened? Around 60 contracts with independent power producers were forged na sobra talagang ang gaganda ng mga guarantees. Take or pay. Laki ng kita. Take or pay, Take or oo, pay. whether you use the energy, babayaran yan. And there's Guaranteed. also fuel cost adjustment, kung magkano yung pinambili ng mga fuel cost, babayaran ng gobyerno, and everything which we call now sweetheart deals, no? Kasi favorable sa private corporations. Then after that, nagkaroon tayo ng another power crisis. Ito ngayon yung my question is addressed to both of you. The Aquino administration has gone on record. Ang biniblame nila, kaya nga nagkakaroon tayo ng problema ngayon, ng kakulangan sa enerhiya, ay dahil nagkulang daw ang nakaraang administrasyon, yung GMA or Arroyo administration. Valid ba yan na na observation or pananaw ng administrasyong ito? Well, actually, kung ang pagkukulang, kanina nabanggit ni Senator na hindi connected because we're big islands, kung ang pagkukulang is to have this transmission ng extra energy to Mindanao, mula doon sa EPIRA na supposed to be the transmission corporation or company, ay dapat mai-connect na niya yung mga grids. Nakalagay yon sa law. But they privatize transmission as well.
kung yun ang pagkukulang ng Arroyo administration, this government right now is not doing anything pa rin, no? So it remains na isolated yung Mindanao at yung Mindanao ay pressured to go on privatization binge na kasi siya na lang yung natitirang malaki pa yung control ng And therefore, Napocor. the Aquino administration has also been remiss in planning for or in providing for our future energy requirements. And that is why may looming tayo. In fact, meron na tayong existing practically na power crisis. Actually, pagka mid-year na po, you cannot blame na. Oo, 3 years na. Tapos kanina nabanggit natin, yung pag-increase ng yung economy, no, the economic growth, ano yan, factor yan sa pag-compute ng ating magiging konsumo. Ang isang government that really plans well, pag nakita niya, ito yung direction ng economy, ito rin yung direction ng energy. Hindi kasi pwede So kinakailang susunod. paghiwalayan. Ibig sabihin long term. Kayo bilang naging congressman tapos naging senator, sabihin na natin, wala nang choice at sinasabi, nandiyan na, may Problema. For the crisis record, pwede ako magsalita. Correct. For the record, I voted against it. against si Pira. Yes. But Kasi against ako dun sa cross-ownership ng cross-ownership ng power plants tsaka utilities. Pwede kasi sa IPIRA law yan. Tapos pinivatize pa yung transmission na dyan na lang po yung ating, yan na lang po yung ating natitirang yung parang pangsanggalang. pangsanggalang. Saka sigurado talaga nakikita, di ba? Dahil Na-privatize na po lahat eh. Ang tama po si Ma'am Rosario na yung sinisigaw po namin noon, pag pinivatize nyo lang lahat, ay tataas ang presyo ng kuryente. At yan po yung nangyari. Tayo pa na ng pinakamataas next to Japan. Hindi po bumaba yung That's in the presyo world, ng no? kuryente. Yes, In the world. whole world. Not just Pero in sir, Asia. Pinakamataas sa kuryente sa buong mundo. Pero sir, Buong mundo. maliban doon sa yung mga yun, kunwari nang mabibigyan natin ang ating pangulo muli ng emergency power. Kahit na tawagin na muna natin gano'n dahil yun yung nakalagay sa lahat eh. Yun yung pinangangalandakan sa lahat. Ano yung mga lessons of 1992 na dapat hindi na maulit kung magkakaroon man sa 2015 o dito sa 2014? 1992 sa nung Nung unang binigyan ng emergency power naman, si Presidente Ramos. Well, yung mga sweetheart deals, iwasan po natin yun. Tama po sinabi ni Ma'am Rosario. You know, yung mga sweetheart deals na yan, parang tumama sila sa loto. Ang dami na bigyan ng contract na talagang napakataas po. Yung parang feeling na desperado tayo, kailangan natin ng kuryente. So, ang daming corporation lumapit sa Presidente. Kaya namin ipatayo ito, pero bayaran nyo kami ng ganitong kataas na presyo sa kuryente. At whether bumili po kayo, mag-surplus na yung kuryenteng ito, kailangan po pa rin kaming bayaran. So they were practically guaranteed that Yes. they can laugh themselves into the bank. Sana may konting curtailment itong emergency powers. Hindi naman ako nagsasabi na wag bigyan kasi talaga magkakaroon talaga tayo ng crisis in the next 2 years. Dapat tulungan natin ang Pangulo na maghanap ng solusyon. Pero sana yung kanyang powers ay limited from giving sweetheart deals sa preferred, alam mo naman dito, preferred business interests. Ayun. At sana, kung mabigyan po siya ng kapangyarihan, sana itulak na niya yung mga renewable sources of energy, yung mga malilinis. Kasi baka naman, sweetheart, bigyan natin ng kapangyarihan, tapos ilalabas lang nila, o sige, an additional 2,000 megawatt capacity sa buong Pilipinas. Pero panay maruming sources of energy na tinatawag po natin coal fire. Coal fire, nagkaroon po na tayo ng climate change at nagsalita po ating Pangulo sa climate change. These are all because of carbon dioxide emissions. So, alam niyo po, nung pinasa po namin itong Renewable Energy Act, kung saan po ako po isa sa principal author, talaga nabigay pong daan itong batas na ito para lumago ang renewable energy dito sa ating bansa. Ano pong RE? Kasi sa mga masa, hindi po nila naintindihan yan. Yun yung kuryente galing sa init ng araw, solar, galing sa lakas ng hangin, ito yung wind power, yung geothermal, galing po sa init ng ilalim ng lupa, yung ating hydropower sa tubig, sa ating mga iba't ibang river systems, at syempre yung biomass. Ang sabi po ng mga studies, mga scientists dito sa ating bansa at international scientists, ang ating bansa ay kaya pong mag-produce ng halos 3,000 megawatts on renewable energy alone.
biro mo yung At buong hindi Pacific. natatap lahat yan. Hindi natatap po yan. Yung buong Pacific Rim, yung Pacific Ocean kung saan po tayo nakatutok, lahat yan pwede po natin lagyan ng wind power. Katulad nga sa Ilocos. Opo. At kaya daw yung wind power lamang dito sa mga coastal areas facing the Pacific, we can tap almost 1,300 megawatts. So, halos mawawala na po yung ating But deficit. The question, Senator, is magiging affordable ba ito sa lahat? Ano? Dahil right now, ang mga balita is that medyo may kamahalan, just like yung solar, the technology is not that that advanced na you only invest so little and then you get this power. Alam mo, Tito Joe, I'd like to announce that siguro alam din po ni Ma'am Rosario to for mga independent studies that are being done, bumababa na po ang presyo ng renewable energy. As a matter of fact, yung per megawatt, this is a trade secret dahil pumapasok din po tayo sa solar energy, solar power distribution din na yun, na after 4 years wala po ako sa politika, pumasok din po ako sa renewable energy. Yung solar power po na yun, pwede na pong ibaba sa mga 1.4 to 1.3 million dollars per megawatt. Yan po yung costing. Dati po yan, mga $3 million per megawatt, napakamahal. Yung coal-fired power plant, ay na yun po yung 1.4 million. So in other words, natatapatan na po yung cost ng pagpatayo ng isang plantang solar at yung pagpatayo ng plantang coal. Ang difference lang po ay, ang coal, 24 hours. Yung solar, daytime use lang po. Mga 8 hours a day lang. Pinakamatagal na po yung 9 hours. So, yan po ang difference. Yung ibang renewable sources, yung wind po, mga 1.6, 1.7 million dollars. So, natatapatan na po yung coal-fire. And will we see the day soon enough na bababa pa? Yes po. Parang cellphone po yun eh. Habang dumadami. Kung naalala mo yung mga cellphone natin na mamahal, tag 100,000 pesos yung mga bag. Yan na yung mabibili mo na, 1,500, pati 700 pati nga SIM pesos card. Opo, napakamura. So darating po yung panahon. At katulad na yun, television. Di ba dati pag flat screen, pag sinabi mo flat screen, yung 30 inches, napakamahal. And then yung 30 inches, napakamura. Yung mabibili mo na yun, yung 50 inches, yan yung presyo ng yung 30 inches dati. So darating yung panahon, nabababa po yung presyo nun. At ang kagandahan po nito ay malinis. Malinis po siya. At ma'am, nahalata na ng mga usual na mga power generators na bababa na ang presyo ng solar at wind. Opo. Hindi kaya sasabutahin nila yan or darangin nila yan? Dahil it is a threat to their Siguro isa pang their programa. business. Siguro isa pang issue na yun. Pero Ma'am Rosario, yung isa pang nagiging issue kasi tungkol sa emergency power, yun nga yung tataas. Ano bang ini-expect natin base sa inyong pag-aaral? Bigyan natin ang ating Pangulo ng emergency powers, ilimit talaga natin to, pero magkano ang cost sa mga consumers? Iyan po ay sasagutin ng ating panauhin na si Ma'am Rosario Bella Guzman after we pause for a short break. Magbabalik po ang Political Watch.